sa Panginoong Diyos, lahat ng santi tinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagtangal, magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa inyo lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santi tinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagtangal, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan sana ng ating mabuting buhay bilang Kristiyano. At upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo. Maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa namin ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Nang likhain ng Panginoon ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat wala pang ulan noon at wala pa ring magsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa lupa. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masarap na bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Inilagay ng Panginoon ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, "Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong aking Diyos, kay dakila mong talaga.
Ang taglay mong kasuot ay dakila rit marangal pa. Nababatbat ka, poong Diyos, ng liwanag na maganda. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Lahat sila'y umaasa, sa iyo ay nag-aabang. Umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap. Mayroon silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mong katangiang buhay nila ay balik. Bagong buhay sa dulot mo sa nilikha sa daigdig. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng taong nakapagpaparumi sa Kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa Kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus sa mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kaniyang mga alagad tungkol sa talinghaga. "Kayo man ba'y wala ring pangunawa?" Tugon ni Jesus, "Hindi ba niyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya? Sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay dinudumi." Sa pagkasabi nito'y para ng ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagkasalita, "Ang lumalabas mula sa tao, ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masamang isipang naguudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pangdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Nasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Meron pong statement sa Ingles na the heart of the problem, which basically means the most fundamental or central cause of an issue, na madalas ay nagre-refer nga po sa pinaka-root cause ng problema, and not just the surface or the symptoms of the problems. Sa Tagalog, ugat ng problema, or simply put, ano ba talaga ang pinaka-problema na siya rin namang pinakamahalaga, sapagkat ang solusyon ay dapat ina-address agad doon. Hindi sa kung ano-anong mga surfaces or symptoms lang ng problema. Dahil kapag ganyan ang naging gawin natin, magiging parang patintero lamang or trial and error ang pagsolusyon natin sa mga problemang naranasan natin.
hanggat ang hindi natin sinusolusyonan ay ang pinakaugat ng mga problema na yan. Para lang yan marahil sa naging reaksyon ng marami sa atin nang biglang mag-post ng isang cryptic message si Andy Eigenman tungkol sa Year of the Snake, taon ng mga ahas. Hindi ba? Ang dami ng mga naglabasang statements na ating nabasa, mga haka-haka, tungkol sa pagiging unfaithful yata ng mister niyang si Felmar. Ang dami na nating mga clips na panood. Na ine-entertain natin lahat, ha? Kasi nga, hindi natin alam ang pinaka-ugat ng problema. At aminin man natin o hindi, meron talaga tayong pagka-chismosa. Until finally, nag-post na nga si Andy na hindi talaga totally nag-cheat si Felmar tungkol lang sa tato. Pero seryosong usapin na naman. Nevertheless, dahil sa post ni Andy and eventually sa post din ni Felmar, humupa na yung issue. Kasi nga, naalaman na natin ang pinakaugat ng problema at nasolusyonan na ilang mag-asawa. Hopefully. Para lang din yan tungkol sa sakit na kung saan-saang ospital ka nang nagpunta, kung sino-sino ng doktor ang iyong kinonsulta, hindi malaman kung anong sakit mo. Ang dami ng medication o treatment na binigay sa iyo hanggang sa mapunta ka sa napakahusay na ospital at napakahusay na mga doktor na may kakayanan na i-detect talaga yung pinakaugat ng problema ng kalusugan mo. Doon lamang nagkakaroon ng solusyon kapag na-detect kung ano ang pinakaugat ng lahat ng iyon. Kaya nga, naintindihan ko rin yung picture na ito na nakita ko sa FB. Apparently, ang eksena niyan, may inooperahang lalaki. Mister nung babaeng nakatayo dyan, na nakamasid habang inooperahan sa puso ang mister niya. And then, ang nakalagay na caption ay, checking if there is any other girl in his heart. Chine-check daw ni Mrs. Literally, baka may ibang lamang babae ang puso ng mister niya. At ito, mga kapatid, seriously, ang pinapagawa ng Panginoon sa atin. Nang sabihin niya, hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa Kanya, kundi yung nagmumula sa Kanya, sa loob niya, sa puso niya. Kaya dito, sinasabihan tayo ng Panginoon, check the heart of the problem. Check our heart. Kung bakit hindi mawala-wala yung pagiging magagalitin natin, mainitin ang ulo natin, palamuran natin, mayabang natin, matatakutin natin, malulungkutin natin, pagiging materialoso natin, pagiging bastos ng iba sa atin, pagiging makamundo, mahalay ng iba sa atin, etc. At yan ay sa kabila ng pagdarasal, paggawa ng mabuti at pagdidisiplina na ginagawa natin kung bakit ang mga ito ay hindi mawala-wala sa sistema ng pagkatao natin. And that's because marumi ang puso natin. As insinuated by Genesis 6 verse 5. And as told by Jesus in today's gospel reading. Sa puso ng tao, nagmumula ang masamang isipang nag-uudyok sa kanya na gumawa ng sari-sari at napakaraming masama.
Ang lahat ng ito nanggagaling sa puso ng tao at nagpaparumi sa kanya. Ito rin yung sinasabi sa Jeremiah 17 verse 9 that the human heart is the most deceitful of all things, desperately wicked. Madalas, parang pinagyayabang pa natin yung expression natin nakikita naman ng Diyos ang laman ng puso natin Para bang nandun yung confidence agad natin na malinis yung puso natin. Unless we are born again, unless binago na ng Diyos ang puso natin, hindi natin po pwedeng ipagmalaki na kahit anumang oras pwedeng tingnan ng Diyos ang puso natin at matutuwa siya sa kanyang makikita sapagkat sa totohanan lang, nasa sa puso daw natin nagmumula ang lahat ng uri ng kasamaan. You see, meron tayong napaka-pamilyar na notion na makasalanan tayo dahil sa mga ginagawa nating kasalanan. Pero ang sinasabi sa atin ngayon ng ating Ebanghelyong napakinggan, makasalanan na talaga tayo, kaya tayo nakagagawa ng kasalanan. We are sinful, not necessarily because we sin. We are already sinful. That's why we commit sin. That is already our nature. Yun ang parang sinasabi ng Panginoon ngayon sa atin, na nakagagawa tayo ng masama dahil makasalanan tayo sa loob natin. Nagmamanifest lamang talaga ito sa labas, sa buhay natin. Kasi nga sa totoo lang, unless we are born again, unless binago na ng Diyos ang puso natin, makasalanan ang puso natin. Of course, pwede nyo rin pong sabihin, Father, gumagawa naman ako ng mabuti. Nagsisimba ako, nagdarasal ako. Tumutulong naman ako sa kapwa ko. Okay, maganda po yun. Pero kung paano sinasabi ng ating Panginoon, na makasalanan na talaga ang puso natin, kaya nakagagawa tayo ng masama sa labas natin, same thing. Gaano man karami ang mabuting gawin natin, bagamat meron itong kahit papanong epekto sa loob natin, hindi pa rin magbabago yung katotohanan. Likas pa rin masama, deceitful, wicked ang puso natin. Ang kailangan po kasi natin ay ang paglilinis mismo ng Diyos sa puso natin. Hindi yung paglilinis na ginagawa natin sa pamamagitan ng mga mabubuting ginagawa natin sa labas ng puso natin. Bagamat may epekto rin, pero not enough. Ang kailangan natin ay ang biyaya at paglilinis ng Panginoon. Ito yung sinasabi sa Ezekiel 36:26, I will give you a new heart and put a new spirit in you. Sa makatuwid, ang Diyos lamang at hindi tayo ang makapagpapabago sa puso natin. Hindi ito mga bagay na manggagaling sa labas na ginagawa nga po natin. Manapa, ito ay mula sa Diyos na manggagaling sa labas ng puso natin, pero papapasukin natin totally sa puso natin. In fact, kahit nga po ang pagbabago ng kondisyon ng bayan natin. Ayan, mag-e-eleksyon na naman. Ang dami na naman kandidatong kanya-kanyang sabi ng kanilang mga plataforma para lamang iboto sila. Kanina, mayroon pa ako napakinggang isang pastor na nagsasabing ibabalik daw niya ang death penalty sapagkat yun daw ang sinasabi ng Biblia. Sige nga, ang Diyos gusto pumatay ng tao, lalo pa dito sa ating bansa, na hindi naman sigurado ang hustisya para sa mga mahirap. Ang klaseng pangangatwiran yan, pastor. Yan ba'y katotohanan galing sa Diyos?
O sinusunod mo lang yung opinion ng tao, opinion ng mga taong, yes, pagod na sa maraming korupsyon sa bayang ito, maraming kasamaan sa bayang ito. At kaya gusto ng solusyonin ito sa kanilang paraan, hindi sa paraan ng Diyos. Yan ba ang paraan ng Diyos? O yan ang paraan ng mga tao? Kaya mo sinasabay, pari kay boto. Mga kapatid, maliwanag ang sinasabi sa 2 Chronicles 7:14 that unless my people who are called by my name will humble themselves, hanggat hindi nagpapakumbaba ang aking bayan, yung pagpapakumbaba na aminin natin ang ating kasalanan, yung pagpapakumbaba na aminin natin na ang puso natin, na nandiyan yung mga masasamang hangarin, ang the very heart of the problem, at aminin natin na hindi sa paraan natin, kundi sa paraan ng Panginoon natin. Doon lang talaga mababago ang buhay natin at ang bayan natin. Tandaan po natin na ayaw ng Diyos ng mayabang, ha? Kasi simula pa yan ang ugat ng pagkakamali ng mga dapat ay nagpapasakop sa Kanya. At maliwanag ang sabi niya, na kung tayo magpapakataas, magyayabang, tayo ibababa niya. Magpakumbaba po tayo. Aminin talaga natin ang mali sa atin. At aminin natin na ang kalooban at kagustuhan ng Diyos ang dapat na masunod sa buhay natin, sa bayan natin. Sapagkat kung hindi magkakaganito, ipapahamak at ipapahamak na lamang tayo paulit-ulit ng yabang natin. Hindi ko konsintihin ng Panginoon ang yabang natin. Yan po ay tandaan natin. Kaya kahit anong dasal natin, kahit anong sakripisyo natin, kahit ano pang buti ang gawin natin, hanggat di tayo nagpapakumbaba, hanggat di natin inaamin ang mali natin, at hanggat hindi natin hinahayaan ang Diyos ang tanging magpatakbo at masunod sa buhay natin, sa bansa natin, hindi magiging maayos ang lahat sa atin. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa pagdiriwang natin. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Hindi ako magdududa. magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang sambuko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat mahal niya ang ako. samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang Alam sambuko, kong diringgin ng Diyos sapagkat alam ang niya samo ko. ang pinagdaraanan. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringhin ng Diyos ang sambuko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong tanggapin ang mali ko. Ang mga hindi magandang bagay na nanggagaling sa puso ko. Ang mga negatibong laman ng puso ko. Tulungan mo kong ibukas ito para sa iyo upang ito'y hilumin mo, gamutin mo, linisin mo. Tulungan mo ko, Panginoon, na makita ang mga ito. At buong kababaang loob ko rin isuko ang buhay ko sa iyo.
na ikaw na ang magpatakbo, ikaw na ang mag-drive ng buhay ko, ikaw na ang masunod lagi, hindi na ako. Pagod na rin naman ako. Hallelujah! Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Babalik sa Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din naman ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, Kung lalapit kay Jesus. papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una ngayon, magpakailanman at magpasa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Tinapay na nagmula sa buti ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo, at alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkat inibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkain inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkalubong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagdakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis, na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay, ng kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo, lalo na ang mga mahal namin sa buhay, ang aming pamilya ay mas mabuklod sana sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalhanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit tayo yumuko at ipagdasal natin ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Manalangin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaya sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Panginoon, iyakap mo ang kahinaan kong taglay. Tinulot mong buting ko, dilim ng nagdaan. Tingin bawat dalangin, turuan ng pusong mabuhay sa pag-ibig mo. Ligayang tunay makakamtan tunggalan. Panginoon, yakap mo ang kahinaan kong taglay. Pinulot mong limutin ko, dilim ng nagdaan. Dinggin bawat kalangin, turuan ng puso, mabuhay sa pag-ibig mo. Ibigin ka sa kapwa ko, dalangin ang puso. Ligayang tunay kakamtan kung ganan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkahit inuming pagkakaisang binibigay, kami niloob mong makapakinabang kaisa ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan.
para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa libutan, sa pamamagitan niya, asama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y natatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, kapagkasundo ng mga makasalanan. Panalangin mong walang patid, kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa mga tinutulong po ninyo. Marami pong salamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palayan kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.